meron tayong mga congenital na nail problem, nail disorders na you have this 20 nail dystrophy na talagang pinanganak lang talaga silang manipis yung skin nila. They're just prone to breakage. So ito talaga, wala naman tayo talagang just to monitor, and then of course have to take note nga since manipis yung mga, because your nails are also skin din sila. It's just a parang specialized form of your skin, no? So we have also to take care na hindi rin tayo ma-expose continuously sa mga chemicals, irritants. You have to wear yung mga personal protective equipments, your gloves whenever we're washing, or naghugas kang detergents, or yung paglalaba po, Naglalaba ka. no? Oo. So kailangan pa rin meron tayong part dun. Tapos yun nga, yung part 10 po talaga yung pagpipitak-pitak. So aside from the congenital, meron din kasi minsan yung mga deficiency sa mga vitamins. Yes, so nutrients, pwede rin po yun. So nagkakaroon din sila mga nail deformities, or meron lang din talaga mga conditions, inflammatory conditions sa nails, like your lichen planus. Ayan, usually bitak-bitak din yung skin nila. They may have longitudinal ridging, so very, din sila, mahina, no? So deformed din. So basically, it's a part din po. Depende po talaga kung ano yung reason. Fungal pwede rin na magbitak-bitak. Pwede rin po, no? Mas lang siya, mas kumakapal, more of kumakapal siya, mas nag-iiba yung kulay, no? Because yung mga fungal, gusto talaga nilang sumisiksik dun sa layer ng nail na yun, no? So kaya nagpo-produce sila ng enzymes that makes them thrive, so para mas dumadami sila, so kumakapal in a way yung keratin natin sa nails na to. Kaya ba yung ibang fungal parang umaangat na yung kuko nila tapos halos matatanggal na? Yes po. So parang gano'n, so kinakain, so parang nag-aano sila. So you have to take, so pag may mga ganitong symptoms, lesions kayo napansin, punta pa consult po. Huwag na tayo umasa sa internet, si Mr. Google. So kailangan at na sometimes pinapatak mo. gusto natin kasi gawin, no? So minsan pag gano'n, pag bumabalik, pumupunta na tayo sa doktor, so minsan mas nagkakaroon pa ng complications. Mas malala na yung kanyang sitwasyon. Pero tumutubo ba uli ang kuko kapag kunyari natatanggal dahil sa fungus, ganyan? Yes, tumutubo naman po sila as long as talagang hindi na babalik yung fungus. So natitreat naman, treatable naman din po siya. So we have your topical mga topicals na pwede natin silang ipahid, no? But for long periods talaga siya. We can also give them mga oral na antifungals, no? So yun yung mga part ng treatment ng, and of course prevention, no? So iwasan yung laging mabasa, because these are the factors na parang gusto ng mga bacteria at ng mga fungus, no? Yung basa, because they're warm, moist areas, no? So madali silang makapasok, especially pag mahina yung kuko, no? So we know pag laging nababasa, macerated din. So the barrier in this area is also parang defective. Yung pang onychomycosis